Kakalabas lang ng bagong Honda Click 125 sa Pilipinas. Dagdag option na naman para sa mga naghahanap ng kanilang daily commuter na motorsiklo. Isa raw ito sa pinakamagandang bilhin ngayong taon. Pero alam nyo ba na kahit binago na ulit ang Honda Click 125 sa pinakabagong versyon at sa ika-4 na generation nito na kung saan dinagdagan pa ng mga bagong features ay marami pa rin itong mga disadvantage na baka hindi mo magustuhan. Iisa-isayin natin ang kabuang detalye kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Honda Click 125, isa na marahil ito sa may pinakamalaking populasyon na motorsiklong scooter sa Pilipinas ngayon. Kasi para sa marami, lalo na kung first time rider at naghahanap ka ng full package na motor, isa marahil ito sa magugustuhan mo. Unang-una, fuel efficient at practical sa daily use ang modelong ito. Gumagamit kasi ng 125cc liquid-cooled engine at isang PGM-FI fuel supply system na nagbibigay ng mababa at tipid na fuel consumption na umaabot pa raw minsan ng 50 km per liter. Ayon sa manufacturer at feedback ng ilang mga owner. Kaya hindi ka masyadong madalas maggasolina. Malaking plus ito lalo na sa pang-araw-araw na pag-commute. At pangalawa, may mga modernong features at convenience. Isa na marahil ito sa pinagmamalaki ng Honda Click. Dahil karamihan kasi sa mga features nito ay talaga namang futuristic, gaya ng full LED lighting system at full digital meter panel para malinaw at presentable ang dashboard at mas mataas ang visibility sa gabi. May USB-C charging port din ito para di ka maubusan ng battery habang nagda-navigate sa phone mo, na malaking tulong lalo na kung ginagamit mo naman sa hanap buhay itong motorsiklo. Bukod pa dyan ang pagkakaroon din ito ngayon ng mas malawak na underseat compartment storage na I think mas malaki na kumpara sa dati. Around 18 liters o higit pa na underseat storage ang laki na sapat para sa helmet o ibang mga gamit. At pangatlo ay may mga bagong safety at handling features din ito para kahit papano'y komportable ang ride kahit beginner ay hindi mahihirapan dito. At medyo ligtas pa sa mga biglaang preno. Equipped kasi itong Honda Click 125 ng Combined Braking System o CBS na mas balance ang pagpreno, na kumukonekta ang preno nito sa harap at likod para mas stable, na may kasama pang wide tubeless tires at cast wheels na sobrang makapit kahit basa ang daan. At pang-apat, isa sa mga standout features din itong bagong Click 125cc ngayon ay ang pagkakaroon nito ng idling stop at smart key system. May idling stop system ito o ISS na otomatikong pinapatay ang makina habang nakastop sa traffic para makatipid sa gas. At ang smart key system naman ay isang additional na security features din dahil keyless start na ito ay hindi basta-bastang mananakaw o mapapagana ng kahit na sino. Available naman ang mga special features na ito sa mas mataas na variant at nagbibigay ng mas modern at convenient para sa pang-araw-araw na gamit. At panghuli o panglimang advantage nitong bagong Honda Click 125 ay ang pagkakaroon nito ng styling at branding. May sporty at modern look itong bagong update. Medyo nalayo ng kaunti sa mga previous model nito, especially sa Smart Edition na may 3D emblem at matte wheels na maraming riders ang talagang magugustuhan nito. Ang bagong style nito ngayon ay sinamahan din ng mga bagong design ng headlamp, mga daytime running light na napaka-futuristic ng disenyo at ilang mga graphics sa buong body at color scheme na bumagay din sa bagong update ng exterior design nito. Pero sa overall look ay na-retain pa rin ng signature na design ng buong body ng Game Changer kasama ang mga chassis and suspensions na gumagamit pa rin ng mapagkakatiwalaang telescopic front suspensions at single-sided rear shock absorber. Kung ang limang mga advantage na ito ay pasok sa hinahanap mo, isa na ito sa may offer ko sa iyo. Pero bukod pa dyan, alamin muna natin ang mga disadvantage ng Honda Click 125 bago ka bumili nito. Una, walang ABS o anti-lock braking system ang commuter bike na ito. Kahit may CBS, walang ABS ang modelo. Isang safety features na meron sa ibang scooter na tumutulong para hindi mag-lock ang gulong habang biglaan ang pagpipreno. At ang rear brake ay drum brake type pa lamang, hindi pa naka-disc. Mas advanced kasi ang mga naka-disc brake kaysa sa drum sa performance ng brake procedure.
Ngunit rear drum brake pa rin ang Click 125. Kaya hindi daw masyadong balance ang braking feel para sa iba. Pangalawa, ergonomics at comfort limitations. May ilan kasing nagsasabi na medyo maliit ang footboard nito o ergonomics para sa mas matatangkad o mas malalaking rider. Ngayon kung sobrang taas mo at laki ng katawan ay hindi talaga bagay sa iyo to kung titingnan. At baka hindi ka pa maging komportable sa katagalan lalo na kung long ride ang pag-uusapan. Pangatlo, ang helmet at storage size nito. May feedback ang marami na hindi kasya lahat ang full face helmet sa underseat storage ng iba pang units. Depende rin siguro sa size ng helmet. Mukhang malapad lang itong tingnan pero mas malaki pa rin ang underseat storage ng ilang mga competitor kumpara dito. At pang-apat, na disadvantage nito ay ang suspensions at handling feedback. Based on user discussions, may ilang riders ang nagrereklamo na pwede pang maging mas okay ang suspensions at tire grip nito lalo na sa mas madulas o uneven na kalsada. At based on my personal experience, medyo komportable ang Click kumpara sa mga naka-dual rear shock absorber. Pero katagalan ay nagkakaproblema talaga sa grip at handling lalo na kung hindi ito naaalagaan. Kaya kung mas hanap mo ay comfort at reliability ng mga suspensions, dito medyo mag-aalangan ka talaga. Kung di ka naman masyadong nagme-maintenance sa mga suspensions nito. Panglima, ang real world fuel economy depende sa riding style din. Sa tunay na ginagamit sa kalsada itong motorsiklo, may mga nag-e-effort na ang actual gas consumption daw nito ay mula sa 40 to 45 km per liter range lang. Depende sa takbo at traffic. Mas gumaganda lang naman talaga ang consumption nito lalo na kung tuloy-tuloy ang andar. Pang-anim na disadvantage pa nito mga kaibigan, kung kayo ay nagmamay-ari ngayon ng mga previous o mga old model na Honda Click, siguro naman ay mapapakomment ka rin dito. Kasi may ilang mga issue din itong motorsiklo tungkol sa dragging. Lalo na kung kaka-maintenance lang at nagpalit ka ng mga aftermarket na crankcase, ay siguradong magkakaproblema talaga dyan. O di naman kaya hindi ka madalas mag-maintenance o kulang lang sa tune-up. Yan ang minsan mararamdaman natin sa Honda Click 125 na nagdadragging talaga. Pero sana naman mawala na yan sa bagong modelo ngayon na 2026 new version nito. Well, official na nga itong inilabas sa Pilipinas noong nakaraang araw lang sa 4 na klase ng kulay na pagpipilian na may 2 klaseng variant din. Nagkakahalaga ito sa estimated price ngayon sa Pilipinas sa standard variant na 82,400 habang smart edition variant nito na pinakamataas na klase ay nagkakahalaga naman sa estimated price na 86,900 pesos mga kaibigan. Para mas ma-elaborate pa natin ang kabuang detalye mga kaibigan, ilalagay na rin natin ang documentary review ng previous model nito. Here, Honda Click 125 2023. Inilabas ang Honda Click 125 2023 model sa bagong update nito noong nakarang taon pa. Ang modelong ito ay matagal ng sikat na scooter sa Philippine market at isa ito sa modelong nagpalaganap pa ng kasikatan ng Honda sa merkado at bilang isa sa nangunguna sa pinakahinahangad ng marami, ang Honda Click 125 ay mas pinaganda sa bagong bersyon nito. Nilagyan ng advanced at makabagong teknolohiya para mas magamit pa ng mas maigi na mga rider sa pang-araw-araw. At kung ikukumpara sa marami, ang motor na ito ay wala na rin atang magiging katulad pa magmula noon at magpahanggang ngayon. Isang Japanese brand motorcycle na bumuo sa pagiging matatag at sa tiwala na rin ng mga taong gumagamit nito. At sa paglabas nga nitong bagong modelo mula external features at design mga kaibigan, makikita ang kaunting pagbabago sa itsura nito na sinamahan ng mga bagong graphics, decals, color at iba pa. Mas lumitaw kung pagmamasdan ang malawak na katangian para sa imahe na may kasanayan. Ganyan mailalarawan ang motor na ito sa maraming gamit at subok sa maraming bagay. At sa bagong internal features, mas pinaganda ang takbo ng makina sa bagong ESP Plus engine technology. Sinamahan ng bagong sistema na ACG starter para maging tahimik ang andar nito. At sa kabuuang detalye pa ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead cam, 2 valves engine, liquid cooled type na cooling system at fuel system naman na PGM-FI. May fuel tank capacity na 5.5 liters na kayang kumonsumo ng hanggang sa 49 to 50 km per liter. Matipid talaga ang motor na ito, bagay na nagustuhan ng marami dito. Naka-automatic transmission na CVT
at gearbox na 6-speed na kaya mag-produce ng maximum output level na 11 horsepower sa kada 8,500 RPM at 10.8 Nm of torque naman sa kada 5,000 RPM. Mula sa pagiging malakas sa kalsada ay nakapagtala ng average top speed na umabot sa 110 km/h. Ang motor na kahit saan na yata ng kasuluk-sulukan ng kalsada sa bansa ay makikita dahil sa pagiging popular din ito at convenient na rin sa maraming bagay. Tulad na lamang na pagkakaroon nito ng malawak na front footboard, under seat compartment storage na may sukat na 18 liters at kasya ang full face helmet na sinamahan na rin ng mga console pocket o bulsa sa harapan. Para naman sa mga maliliit na bagay, meron na ring retractable hook para naman sabitan ng ilang gamit. Kasama na rin dyan ang bagong sistema para naman sa elektrisidad ay meron na rin niyang charging port system. Sobrang sulit na nito dati ay mas naging sulit pa ngayon at naka full LED na rin ang lahat ng mga ilaw nito at sobrang visible, less maintenance, less hassle na rin. Ang instrument panel na sobrang informative sa mga notification at indicator na lumalabas dito. Mga sign na kung saan ay makatutulong din sa'yo sa pang-araw-araw. May engine check warning, mga signal indicator at idling stop system na bagong sistema rin sa motor na ito na kung saan ay nakatutulong naman na mas mapatipid palalo ang konsumo ng gasolina. At sa ilan pang bagay, ang motor na ito ay hindi rin pinabayaang mas maging kaaya-ayang sakyan, komportable at maaasahan sa mga kalsadang hindi ganun kaganda. Ang mga suspensions nito na very reliable ay tumutulong mas maging smooth ang riding condition at hindi na rin ganun katagtag sa tulong na rin ng front suspension na naka-telescopic fork at rear suspension naman na swing arm single shock absorber with coil spring ay napapanatili pa rin ang magandang stability nitong motorsiklo sa kahit anong klase mang kalsada. At ang bagong braking system na mas nagbibigay palalo ng kapanatagan sa mga taong makakagamit nito at sa mga bago pa lang natututong magmotorsiklo na gaya nito. Sa front ito ay naka-single disc brake na may new design na wavy type design at with caliper piston brake. At rear brake naman na drum brake type with combination braking system na mas in-enhance palalo ang brake force sa mga biglaang pagpipreno. Isa sa mga bagay na talagang mas nagpaganda palalo sa motor na ito, samahan pa yan ng mga wheel and tires nito na naka-tubeless at gulong na new cast wheel design na may bagong sukat sa front tires na 90/80R14 at rear tire size naman na 100/80R14. Mas bumagay sa napakalapad na body figure nito at mas maimamanage ang mga palikulikong kalsada at sa mga bangkingan. Ang starting procedure ay electric push start at may side stand kill switch na rin para mas maging safe pa. Ang dimension nitong motor ay hindi naman ganun ka na bago. Sa sitting height na may sukat na 769mm at kabuang bigat na 112 kg. At sa kasalukuyan ng kabuang presyo nitong motor ay nagkakahalaga ng 80,900 pesos dito sa Bagong Honda Click 125 2026 model version 6 ay ang isa sa pinakapopular na motor ng Honda mula pa man noon dahil sa pagiging maaasahan nito sa pang-araw-araw na gamit, matipid, malakas, practical, matibay at may abot kayang presyo. Kaya naman patuloy pa rin ina-update para makasabay sa pinakamodernong gamit ng ilang mga kakumpetensya nito. Sa pinakabagong update nito, ngayon na inilabas na sa bansang Indonesia, makikita ang makabagong disenyo na may kasamang modernong teknolohiya para mas maging sporty, practical at efficient sa pang-araw-araw na gamit, lalo na sa mga urban driving at long drive highway. Itong 2026 Click 125 ay may bagong look na mas aggressive at modern na nagbibigay ng impresyon na hindi lang pan-transport kundi isang fashion statement. Ang ilan sa mga pangbungad na kapansin-pansin sa bagong modelong ito ay ang LED headlight nito na sharp at futuristic ang hugis na nagbibigay ng malawak na maliwanag na ilaw sa gabi. Nilagyan rin ito ng LED taillights at indicator na parehong naka-LED para sa premium look nito. Kasama ang makabagong disenyo ng 14-inch cast alloy wheels nito na may kasamang tubeless tires na mas stable at safe sa kalsada. Ang full digital instrument meter panel naman ay nagpapakita ng bilis, fuel gauge, oras at trip meter. Kasama ang iba pang mga notification at sign na lumalabas dito ay ginawang mas updated sa makabagong modelo. Meron na ngayon tatlong klaseng pagpipilian ng Honda Click 125 na parehong head turner dahil sa dala pa rin nito ang pamilyar na looks. Signature design ng isang game changer na nagbigay ng malakas na bentahe sa brand. Yun nga lang may isang bagong version ito o mas kakaibang variant na kung saan ay naka-naked handlebar na may kasamang parang nakapatong na digital instrument meter panel na talaga namang mas nakakaakit na ngayon kumpara sa old version nito. Mas rugged at futuristic pero ano nga bang nagpapagana ngayon sa bagong Honda Click 125? Gumagamit pa rin ang
modelong ito ng pinagkakatiwalaang makina na naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke 2 valves, liquid cooled PGMFI o fuel injected na fuel supply at enhanced smart power technology. Sa tulong pa rin ng 125cc engine displacement nito na gumagawa ng 11 horsepower at 10.8 Nm ng torque na umaabot naman sa bilis na 110 to 115 km per hour. May fuel tank capacity ito na 5.5 liters at kumukonsumo ng 46 to 50 km per liter. Ilan pa sa mga bagong update at dinagdag sa Honda Click 125 2026 ay ang pagkakaroon nito ng keyless entry na ignition system. Mas safe ito dahil may security system itong kasama na anti-theft alarm at answer back key system. Pinapanatili nito ang seguridad ng motor para hindi basta-bastang makarnap o mapagana ang ignition kung sakaling maiiwan mo ng 24 hours sa labas ng iyong bahay. Bukod pa dyan, mayroon din itong idling stop system o ISS para sa mas matipid na konsumo at less dragging. Kasama ang ilan pang mga safety measure ng bagong Honda Click 125 gaya ng single disc brake sa front at drum brake type naman sa rear na may kasamang combination braking system na isang pambrembo sa isang scooter motorcycle na kapag piniga mo ang rear brake ay automatic nitong susuportahan ng pagpipreno sa harap para mas smooth at hindi masyadong pabigla ang pagpipreno kahit bigla kang nagulat. Bukod pa dyan, itong bagong Honda Click 125 2026 model ay nilagyan pa rin ng mga convenient features na makatutulong para mas maging komportable sa pang-araw-araw na gamit. Gaya ng pagkakaroon nito ng USB port charging system, may mga console pocket, mas malaking underseat compartment storage na pwedeng paglagyan ng gamit kasama ang front footboard, mga retractable hook at rear grab bar sa isang maluwag at komportabling upuan na para sa dalawang tao. Ang bagong Honda Click 125 ngayon ay marami ring bagong design concept at graphics na pwedeng pagpilian depende sa iyong personality. May mga color variants din ito na bumagay sa iba't ibang kulay ng mga mags nito. Itong bagong Honda Click version 6 ay inaasahang dumating sa bansa sa unang quarter ng taong 2026. Well, isa sa pinakatanong dito ng marami, magkano kaya ang magiging presyo nito kung sakaling dumating ito sa Pilipinas ngayon? Sa bansang Indonesia, ang pinakamababang variant nito ay nagkakahalaga ng 24,410,000 rupees. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 87,000 pesos. Ang sumunod na variant naman na tinatawag na CVS ISS ay nagkakahalaga ng 26 million rupees. Nasa Philippine peso, ito ay aabot ng 90,000 pesos. Habang ang pinaka-top end variant na Honda 125 Street, yung naka-naked handlebar, ay nagkakahalaga doon ng 26,499,000 rupees. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 91 to 92,000 pesos. Honda Beat 2025 model. Opisyal nang inilabas ang pinakabagong upgrade ng Honda Beat ngayong taon sa bansang Indonesia. Ito ay naglalaman ng makabagong anyo at forma, kasamang ma-retain ang magandang performance at katipiran nito kumonsumo ng gasolina. Ilan sa mga bagong katangian ng Beat na una mo kaagad mapapansin ay ang front design nito, bagong style na LED headlamps at mga graphics kasama ang color combination nito. Highlighted din sa bagong modelong ito ang bagong security features na anti-theft alarm system. May bagong variant na naka-keyless entry at ilang mga modern touch amenity. Ang Beat ay isa sa pinakamatibay, practical na commuter bike na mabibili mo sa bansa sa mura nitong presyo. Kaya naman sa pinakabagong disenyo ng paboritong scooter ng masa ay talaga namang mas tataas din ang espekulasyon ng marami kung ito bang commuter ay mas naging malakas na rin kumpara sa dati. Sa pagkakataong ito ay gumagamit pa rin itong modelo ng 110 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke single overhead cam at air-cooled type na cooling system na may ESP engine technology. May mas malaking fuel tank capacity na 4.2 liters at kumukonsumo ng hindi bababa sa 60 km per liter. Ang Beat ay may safety features pa rin na CVS o combination braking system. Kasama ang pinakabagong security features nito na anti-theft alarm, side stand switch at parking brake lock. Kaya nitong magbigay ng 8.8 horsepower sa kada 7,500 RPM at 9.3 Nm sa kada 6,500 RPM.
RPM at umabot sa pinakamabilis na 105 km per hour. Nag-range mula sa estimated price na 70,900 pesos. Pangalawa sa bago ng Honda, ang Honda Stylo. Bukod sa Honda Giorno na nasa Pilipinas na isang classic scooter, ang Honda ay hindi lang pala isa, dalawa at marami pang mga classic scooter ang inilabas na line-up model nito. At isa sa mga nagbigay ng magandang feedback mula sa maraming consumer nito ay itong Honda Stylo. Isang napapanahong old school na motorsiklong scooter na may mga modernong specs technology gamit ang makabagong design sa exterior. Motor na ito ay talaga namang mas tinangkilik ng marami sa iba't ibang bansa sa Asia. Ngayon sa bagong update nito, ang motor ay nananatili pa ring simple na may matikas ngunit eleganteng forma. Ilan sa mga unique identity nitong motor ay ang pagkakaroon ng LED headlamp at dalawang hugis kilay na naka-lowered na daytime running light. Ang Stylo ay gumagamit ng mas malakas na engine kumpara sa Giorno na may 160 cubic centimeter na displacement, ka 4-valve, liquid-cooled at single overhead cam na kaya ring magbigay ng mas malakas na power output na 15.1 horsepower at 8,500 RPM at 13.8 Nm ng torque na ipinari sa isang CVT type transmission. Kaya nitong umabot sa bilis mula 110 to 120 km per hour. Bukod pa dyan ay gumagamit rin itong motor ng PGM-FI na fuel supply system na may fuel tank capacity na 5 liters at kumukonsumo ng 46 km per liter. All LED lighting system nito ay nagbibigay ng mas magandang imahe sa motor lalo na sa madidilim dahil nagmumukha itong mas premium sa ganda ng design at pagkakalocate ng mga ilaw nito sa iba't ibang bahagi ng motor. Meron itong advanced digital instrument cluster na may kasamang USB port charging system, maluwag na underseat compartment storage at dalawang console pocket. Gumagamit rin itong Honda Stylo ng Enhanced Smart Architecture Frame or ESAP. Isang chassis frame na nagbibigay dito ng mas magaang na timbang at flexibility na nagpapanatili rin ng stability kahit bigla mo itong maidadaan sa malulubak na klase. Sa overall look exterior nito ay makikita ang neo-retro design na hinaluan ng classic European scooter aesthetic na may mga modernong materials at finish kasama ang mga soft curve panels at mga naka-rounded mirror na nagpapanatili sa makalumang exterior na signature nito. Itong makabagong update na Honda Stylo ay nilagyan rin ng safety features na ABS at combination braking system. Umaabot ang kabuuang presyo nito mula sa estimated price na 170,000 hanggang 180,000